meron ho tayong babasahin na isang message galing kay kabayan at sigurado ho ay mahabag kayo dito sa kanyang sitwasyon, dito po sa kanyang mga amo. Alright? So babasahin ho natin. Mahaba-haba po ito, mga kababayan ko. Pero okay lang, sige. Good PM kabayan, ako po ay nagtatrabaho dito sa mid-level. Ang aking amo, sobra pong napakasama ang kanyang ugali. Aside sa aking kontrata ay 2 young boy and girl. And then 2 old boy and girl, hindi nakalagay ang edad. Tapos plus isang additional 5 years old. Nung dumating na po ako dito sa Hong Kong, iba naman po ang nadatnan ko na amo. Isang mag-asawang matanda. Yung lalaki na amo ko may sakit. Yung babae sobrang ang sama ng ugali. Bago-bago pa lang mi dito nun, wala pang 1 buwan, sinaktan na ako ng amo ko. Sinipa ang aking tuhod habang ako'y nagpupunas ng sahig gamit po ang basahan. Lahat kinakamay ko, di ko naman po pinatay yung ilaw ng groto nila, gawa ng kanyang paa, kaya namatay ang ilaw. Tapos lahat ng nawawalang damit, pagkain, mapagamit, diaper, ipinagbibintang, samantalang lahat ng cabinet nila nakalak, pati ang rep. Tapos pag nakapag-utos, puro pasigaw, pagmumura. Kahit nagtatrabaho ka naman, alam mong maayos ang trabaho mo, laging naghahanap ng reason para pagalitan at murahin ka. Yung statutory ko, first na statutory ko nung September, di niya ako pinalabas, pinagtrabaho. Sabi niya, saka na lang daw ipapagamit yung statutory ko pag dumating na ang kasama ko, na kapalit ng Indonesia na lagi ring pinapagalitan, pinagbibintangan at sinasaktan. Kitang-kita ko kung papaano niya sinaktan. Ngayon, 4 na buwan ng kasama kong Pinay din, hanggang ngayon, pag hilingin ko na gamitin ko yung statutory ko, ayaw niya at galit. Tapos lagi niyang may sinasabi na ite-terminate niya ako. 8 months na ako, mag 9 months. Ngayong 27, ganun pa rin, wala talagang awa. Nagtitiis mi para makabayad ng utang at makaipon, kaso lumalala. Pati pagkain namin tinitipid. Bigas tinatago, tapos ulam namin tinitipid. Pang-snack at pang-almusal namin, sa amin, pera. Tapos ayaw pang magpaluto kahit mainit na tubig o noodles man lang sa umaga, lalo na't pag day off namin, bawal magluto. Tapos itinulak pa ako sa likod sa walang CCTV sa hallway ng room ng asawa niya at anak niya, sa hallway ng CR. Tapos every time na magpasahod, pinapagalitan, minumura, pinapahirapan kami sa trabaho, pinapaulit-ulit ang trabaho, tapos laging late binibigay ang sahod ko. Ngayong February, March 4 na binigay, di niya binigay sa oras ng aking labas. Minsan inaabot na ng 9 days. Gusto ko nang makauwi, kaso ayaw naman akong i-terminate dahil makunat at sobrang kuripot. Binabalak ko na lang na i-terminate ang aking sarili. Parehas kaming dalawa, binabalak naming sabay kaming makauwi kasi di na namin kaya ang sobrang sama ng ugali ng amo namin na babae. Tapos yung amo namin na lalaki, nanakit din, naninipa, nanununtok at nangangagat, nambabato pa. Ano po ang dapat naming gawin? Kasi minsan na akong pumunta at nagpatulong sa agency namin, kaso sabi nila pagpasensyahan na lang, ang mahalaga daw nagsasahod kami. Please sir, matulungan niyo po kami. Gusto rin nilang magpa-advise sa labor. So sa mga ganitong sitwasyon mga kabayan, okay, tandaan po natin, lalong-lalo na kapag ang amo po ninyo ay matanda. Ang ugali po talaga nila yan, hindi nyo po maintindihan. May mga matatanda ho talaga rito na
halos lahat na ng ginagawa ninyo, mali lahat. Ganyan po ang ugali nung ibang matatanda ho rito. So, sa sitwasyon mo kabayan, naiintindihan kita at alam yan ng karamihan, lalong-lalo na yung mga matatagal dito sa Hong Kong. Alam nila yan na ganyan talaga ang ugali ng mga matatanda. So, sa sitwasyon mo, kung gusto mo nang umalis sa kanila, syempre kahit papaano ayaw din namin na maging ganyan yung sitwasyon nyo. So mas mabuti kung kayo ay gusto nang umalis sa kalagayan nyo yan, pwede naman po. At kung gusto nyo pumunta sa labor at maghingi ng advice, kung gusto nyo rin pong magreklamo sa labor, kailangan may mga bitbit lang kayong mga ebidensya na sinasaktan kayo, tapos videohan nyo rin yung mga yung mga nakalak na gamit at nakalak na paglulutuan, o kaya kung ano pa man yung mga nakalak dyan na hindi naman kayo nakakakuha ng mga pagkain ninyo, pwede nyong videohan yan na at least may mga ebidensya kayo na maipapakita na talagang hindi maganda yung trato sa inyo. Alright? So far kabayan, sa sitwasyon mo, wala ho tayong magagawa niyan, kung di ang tanging gawin nyo ay magdasal. At kung talagang hindi nyo na kaya, pwede naman kayong mag-break contract. Wala naman magagawa yung amo nyo kung mag-break kayo sa kanila. At least may reason yung pagbe-break ng contract, yung pag-break nyo ng contract. Kailangan makuha nyo lang yung dapat makuha na sahod para bago kayo umalis ay may pera naman kayo pag uwi sa Pilipinas, or bago kayo aalis dyan, maghanap na muna kayo ng ibang malilipatan na amo. Okay kabayan, sana yan ang aking advice sa iyo, makatulong, at pag-isipan nyo mabuti ang bawat move, ang bawat desisyon na gagawin ninyo para hindi kayo magsisi bandang huli.